Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ako sa palaging nakasubaybay sa inyong channel. Dahil lahat ng kwentong ibinabahagi niyo po sa amin ay kaabang-abang. Mahilig po kasi talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Naisip ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento dahil sigurado po ako na kahit papano ay merong makukuwang aral ang mga makakarinig nito. Naniniwala po ako na ilan sa atin ay minsan nang nagbigay agad ng tiwala sa isang tao dahil inakala natin na malinis ang intensyon nila sa atin. Ngunit sa huli, tatraydorin lang pala nila tayo at sasaksakin tayo habang tayo ay nakatalikod. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Manolo. At ito ang aking kwento. Nakatira ako sa hilagang bahagi ng ating bansa o sa norte. Pero hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar. Ang tanging kasama ko sa aming bahay ay ang aking lolo Nestor. Tatay siya ng tatay ko. Si Lolo Nestor ay kilala sa aming maliit na baryo bilang isang mahusay na albularyo. Halos lahat na yata ay kaya niyang gamutin, mula sa pangkaraniwang sakit, ulam, barang, at kahit yung mga pinaglalaroan pa ng mga elemento tulad ng kapre, tikbalang o mga duwende. Ngunit hindi ang panggagamot ang itinuro ni Lolo Nestor sa akin, kundi ang pakikipaglaban sa mga aswang nang walang ginagamit na agimat o ng kahit na anting-anting. Nung kalakasan kasi ni Lolo Nestor ay tinatawag siyang mangangatay ng aswang o yung taong may kakayahan na makipaglaban sa mga aswang gamit ang itak. Ayon pa sa kanya, maging ang kanyang ama at isa pang kapatid na lalaki ay mangangatay din ng aswang. Noon ay wala akong ideya kung bakit ako tinuturuan ni Lolo Nestor ng ganung bagay. Basta na lang niya akong sinimulang sanayin nung binatilyo pa lamang ako. Hanggang sa nagbinata na ako, ay patuloy pa rin niya akong sinasanay. Nagtataka talaga ako kasi para sa akin ay walang silbi ang matuto akong makipaglaban sa mga aswang dahil wala namang aswang na umaatake sa aming lugar. Hanggang sa sumapit na ang aking ika-21 kaarawan. Sa araw na yon ay naghanda ng simple si Lolo Nestor. Nagluto siya ng napakasarap na pansit at bumili siya ng tinapay. Hindi na kami nag-imbita dahil hindi naman marami ang niluto ni Lolo Nestor. Wow! Ang sarap talaga ng pansit mo, Lolo. Para sa akin, ang pansit mo ang pinakamasarap na pansit sa buong mundo. Ay nako, wag mo na nga akong binubola. Bakit? May gusto ka bang ipabili sa akin, ha, Apo? Si Lolo talaga, oh. Porque ba pinupuri ko po na magaling po kayo magluto eh. May kailangan na po agad ako sa inyo. Hindi ba'y palagi ka naman ganyan? Bubulahin mo muna ako, tapos saka ka may hihingin na kung ano sa akin. Abay sanggol ka pa lang, ay magkasama na tayo. Kaya kilalang kilala na kita. Wala po akong hihilingin sa inyo, Lo. Alam ko naman po kasi na wala po kayong pera. Kasi nga po, pinesti po yung mga pananim natin palay noong nakaraang buwan. Okay na po ako na pinaghanda niyo po ako ngayong birthday ko. Ay nako, isa pa nga yan sa problema ko eh. Yung pagkakapeste ng mga pananim natin. Naawa ako sa mga magsasakang nagtatrabaho sa atin. Hindi lang ang kabuhayan natin ang apektado, kundi maging ang ilan sa kanila. Lolo Nestor, sigurado naman po akong naiintindihan nila nangyari. Saka hindi po ba, binigyan na rin natin sila ng tig-iisang sako ng bigas. Aba, malaking tulong na po yun para sa kanila.
Huwag po kayong mag-alala. Kasi, nasolusyon na naman po natin ang problemang yon. Sigurado po ako na magiging maganda na ang ani natin sa susunod. Magdilag anghel ka sana, iho. Yan lang naman talaga ang gusto ko. Ang magkaroon tayo palagi ng magandang ani. Lo, meron po pala akong sasabihin sa inyo. Ano yon, Manolo? Hindi po ba birthday ko naman po ngayon? Meron po sana akong hihilingin sa inyo eh. Kita mo na, hindi nga ako nagkamali. Sabi ko na nga ba't merong kapalit ang pagpuri mo sa pansit ko. Kilalang kilala na kita, Manolo. Wala po akong hihingin sa inyo, Lo, na kung anong material na bagay po. May itatanong lang po ako sa inyo. At sana po, ay sagutin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Mabuti yung ganyan. Mas gusto ko yan kaysa magpabili ka sa akin ng kung ano-anong bagay. O sige nga, ano bang itatanong mo sa akin? Yung tungkol po sa pagsasanay niyo sa akin kung paano po makipaglaban sa aswang. Bakit niyo po ba ako tinuturuan ng ganon? Hindi po ba ang sabi niyo hindi pa ako ipinapanganak? Natalo niyo na po yung pinakamalakas na aswang na sumalakay dito sa lugar natin. Lo, naisip ko lang po kasi na wala naman talagang dahilan para sanayin niyo ako kasi wala naman pong kahit isang aswang sumasalakay dito sa atin. Mabuti na lang at ipinaalala mo yan sa akin. Bakit po? Ano pong ibig niyo sabihin? Nung nagdesisyon kasi akong sanayin ka sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay kinailangan kong subukin ang disiplina mo sa pamamagitan ng pagsunod sa akin sa isang bagay na hindi mo alam kung para saan. Nangako ko sa sarili ko na kapag tumungtong ka sa edad na 21, ay saka ko lang sasabihin sa iyo ang dahilan kung bakit kita sinasanay na makipaglaban sa mga aswang. At hindi lang yun ang sasabihin ko sa iyo, kundi ang isang bagay na tanging ang pamilya lang natin ang dapat na makaalam. Diyos ko, ano ho ba yan? Bigla naman po akong kinabahan sa sinabi niyong yan. Ano po ba yung bagay na ang pamilya lang po natin ang may alam? Bago ko sagutin yan, ay sasagutin ko muna ang una mong itinanong sa akin. Tinuturuan kita makipaglaban sa mga aswang dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Maaari kasi na bigla na lang may mangyaring hindi natin inaasahan. Kaya dapat lang handa tayo. Lalong-lalo ka na, Manolo. Sa bagay, may punto naman po yung sinabi nyo. Lo, ano naman po yung isa pang dapat kong malaman? Sandali lang. Meron labang ako kukunin. Hintayin mo ko dyan. Tumayo si Lolo Nestor at nagpunta siya sa kwarto namin. Hindi ko alam, pero bigla talaga akong kinabahan. Wala kasi akong ideya sa kung ano yung bagay na pamilya lang namin ang dapat na makaalam. Hindi nagtagal ay bumalik na si Lolo Nestor. Inilapag niya sa lamesa ang isang bote na sa tansya ko ay 2 pulgada ang taas. Merong laman na parang abo ang bote. Lo, ano po yan? Ito ang maliit na parte ng puso ng napakalakas na aswang na si Dumalakaw. Ginawa namin itong abo ng aking tatay at inilagay sa bote ito. Teka, hindi po ba? Si Dumalakaw po yung kinuwento niyo sa akin na pinakamalakas na aswang na sumalakay po dito sa baryo natin dati? Tama ka. Mabuti naman at naaalala mo pa. Talagang nahirapan kami na talunin siya noon. Balik tayo sa abo ng puso ni Dumalakaw. Maliit lang ang bagay na ito, pero malaki ang nagagawa nito sa ating baryo. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng baryo natin laban sa mga aswang. Hanggat nandito ang bagay na ito, ay walang kahit na sinong aswang ang makakatuntong sa nasasakupan ng ating lugar. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? Bakit simula nang napatay namin si Dumalakaw, ay wala nang aswang ang umatake dito sa baryo natin? Yun ay dahil
sa bagay na nasa loob ng maliit na boteng yan. Yan ay nilagyan namin ng dasal at orasyon upang magkaroon niya ng bisa at habang buhay na magbigay ng proteksyon sa ating baryo mula sa mga aswang. Ang bagay na yun ay sinabi sa amin ng isang kilalang antigero na nakatira dito sa lugar natin. Pero matagal na siyang namatay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang astig naman po pala ng abo na yan, Lolo. Pero kung meron pong proteksyon ng baryo natin, Lo, bakit niyo pa po ako sinasanay sa pakikipaglaban sa mga aswang? Gaya na sinabi ko, hindi natin alam ang pwede mangyari sa hinaharap. Mas mabuti na maging handa tayo. Ang totoo, Apo, hindi ko ito sinasabi sa mga tao rito dahil ayoko maging kampante sila. Ayoko maalis sa sarili nila ang pag-iingat. At higit sa lahat, kung malalaman ng iba ang tungkol dito, siguradong makakarating yon sa mga aswang. Hindi nila pwedeng malaman ang dahilan kung bakit hindi sila nakakapasok dito sa baryo natin. At sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito dahil simula ngayon ay ikaw na ang magiging tagapangalaga ng bagay na ito. Ho? Ako po? Bakit po ako? Dahil ikaw na lang ang apo ko na kasama ko rito. Kaya nga kita sinasanay sa pakikipaglaban para magkaroon ka ng kakayahan na protektahan ito. Huwag kang mag-alala, Manolo, Apo. Dahil ang gagawin mo lang naman ay ang itago ang boteng ito. Hindi ito maaaring mabasag. Dahil kapag nangyari yun, ay mawawala na ang proteksyon ng ating baryo mula sa mga aswang. Pero, Lo, bakit kailangang ipasa niyo po sa akin ang pag-iingat sa bagay na yan? Kayo na lang po magtago niyan, Lo. Aminin man natin o hindi, matanda na ako, Manolo. Hindi natin alam kung baka bukas o sa mga sumunod na araw, bigla na labag akong mamatay. Grabe naman po kayo magsalita, Lo. Mahaba pa po ang buhay niyo. Ang lakas-lakas niyo pa nga po eh. Kahit na pa mas mabuti nang ipasa ko na kagad sa'yo ang pangangalaga sa bagay na ito habang malakas pa ako. Paano nga kung bigla na lang ako mamatay nang hindi ko nasabi sa'yo kung ano ang bagay na ito? Di baka kapag nakita mo yan, itapon mo na lang yan ng basta. Kaya sige na, kunin mo na ang bote at ikaw na ang bahalang mag-ingat niyan. Mukhang wala naman po pala akong magagawa kundi ang pumayag sa sinabi niyo. Sa bagay, isang bote lang naman po yan. Itatago ko na lang po yan sa aparador ko kasi mukhang hindi naman yan mababasag doon. Huwag kang masyadong maging kampante. Sigurado ko na may mga aswang na lalo na yung nasa lahi ni Dumalakaw na nagtataka kung bakit hindi nila nagagawang pasukin ang baryo natin. At kapag nalaban nila ang tungkol sa bagay na yan, sigurado ko nagagawa sila ng paraan upang makuha at masira yan. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo sa akin. Pero grabe lang po birthday na birthday ko po tapos binigyan niyo po kagad ako ng tungkulin. Hayaan mo na. Nakatakda na talaga itong mangyari. Basta, wag mong hahayaan na mabasag ang boteng yan. At wag mong hahayaan na mapunta yan sa kahit na sinong aswang. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Manolo, Apo? Opo, nagkakaintindihan po tayo, Lo. Ako na po ang bahalang sa boteng to. Kinuha ko ang maliit na bote at tinignan ko yon ng mas malapitan. Habang hawak ko yon, ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kinikilabutan ako sa dahilang hindi ko alam. Naisip ko na baka dahil yon sa napakahalaga na bagay na yon sa aming baryo. At nang sandaling yon, hindi pa rin ako makapaniwala na dahil sa laman ng boteng yon ay walang kahit isang aswang ang nakakapasok sa aming baryo. Matapos kong malaman ang tungkol sa abo ng puso ni Dumalakaw, ay mas lalo akong humanga kina Lolo Nestor, sa kanyang tatay at sa kapatid niya na nakipaglaban noon sa mga aswang. Hindi ko kasi inakala
na ganun kalaki ang nagawa nilang tulong sa aming baryo at sa lahat ng mga taong nakatira doon. Isang hapon, habang nagluluto ng hapunan si Lolo Nestor, ay nasa labas ako ng aming bahay. Hawak ko ang boteng kinalalagyan ng abo ng puso ni Dumalakaw. Namamangha pa rin ako na sa bagay na yon nakasalalay ang kapayapaan ng aming baryo. Maya-maya pa ay dumating ang kaibigan kong si Berto. Isa siya sa mga magsasakang nagtatrabaho sa taniman namin ng palay. Tumabi siya sa akin at tinapik niya ang aking braso. Uy, Chong! Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Malayo pa ako pero kitang-kita ko na kanina ka pa nakatulala dyan ah. Wala, nagpapahinga lang ako. Ang dami kasi nating ginawa kanina sa taniman eh. Sa bagay, ako nga rin pagod na pagod pa rin hanggang ngayon eh. Pero mamayang gabi na ako magpapahinga. Ay, oo nga pala. Salamat dun sa pansit kahapon ah. Masarap. Ikaw ba nagluto nun? Hindi ako ah. Si Lolo Nestor ang nagluto nun. Ano bang alam ko sa pagluluto? Pambira ka naman, oo. Ay, belated happy birthday nga pala, Chong. Nakalimutan kitang batiin kanina eh. Ayos lang. Sanay naman ako sa pagiging makakalimutin mo eh. Teka, ano palang ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin babalik ah. Hindi ba sinabi na kanina ni Lolo na wala mo nang babali kasi bumabawi pa tayo sa pagkalugi natin noong nakaraang buwan? Hindi naman ako babali. Tatanungin kasi kita kung gusto mo sumama sa akin bukas sa kabilang baryo. Oh, bakit? Ano bang meron dun? Hindi mo ba alam? Pesta doon bukas. Makipesta tayo. May kakilala ka ba ron? Wala. Pero ayos lang yun. Ganun naman kapag pesta, di ba? Pwede tayo mag-bye-bye tapos makikain tayo. Naku, Yoko, nakakahiya. Di naman kasing kapal ng mukha mo ang mukha ko eh. Ikaw talaga, oo. Sayang naman ang tibog doon, tol. Grasya din yun. Sige na, sumama ka na sa akin. Araw ng pahinga natin bukas, di ba? Kaya mas mabuti na makipiesta na lang tayo sa kabilang baryo. Saka, meron din silang mga palabas. Ang balita ko, may artista pang araw na pupunta eh. Ano ka mo, artista? Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? O sige, sasama ako sa'yo. Hindi pa kasi ako nakakakita ng artista sa totoong buhay. Ayos! Wala nang bawian yan ha. Sasama ka na sa akin bukas ha. Oo na. Pero hindi ako sasama sa'yo para makikain sa kung kani-kanino ha. Sasama ako sa'yo kasi gusto ko lang makakita ng artista. Basta. Hindi tayo uuwi, hindi tayo busog at wala tayong dalang pagkain. Bahala ka sa buhay mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sandali. Ano ba yung maliit na bote na hawak mo? Ano ba laman yan? Nagulat ako nang biglang inagaw sa akin ni Berto ang bote. Kukunin ko sana yon sa kanya. Pero bigla siyang tumayo at tinignan niya ng mabuti ang laman ng bote. Kinabahan ako nang akmang bubuksan ni Berto ang bote. Mabuti na lang at nagawa ko yung agawin sa kanya. Ikaw talaga kahit kailan napakapakialamero mo. Hindi ka man lang muna nagsabi sa akin kung pwede mo tong hawakan at buksan. Ano ba kasi meron sa boteng yan? Kung protektahan mo naman parang ginto ang laman yan ah. Parang abo lang naman ang nasa loob niyang bote. Hoy, importante sa akin ang boteng to. Lalo na ang laman ito. Ano nga nasa loob niyan? Sige na tol, sabihin mo na. Basta, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ang daya naman ito. Akala ko ba magkaibigan tayong dalawa? Bakit naglilihim ka sa akin ngayon? Di ba dapat ang magkaibigan nagsasabihan ng sikreto? Bakit? Porke ba kaibigan kita? May responsibilidad na akong sabihin ang lahat sa'yo? Alam mo, mas mabuti pa na umuwi ka na lang. Hindi. Uuwi lang ako kapag sinabi mo sa akin kung anong laman ng boteng yan. Di habang buhay kang tumayo dito sa labas dahil kahit na anong gawin mo at sabihin mo, hindi mo malalaman kung anong nasa loob nitong bote. Nakakatampo ka naman. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Basta bukas yung lakad natin huwag mong kakalimutan yun. Dadaan ako sa bahay mo ng 10:00 ng umaga, okay? Oo na, hindi ko yung kakalimutan. Sige na, umalis ka na.
Nang nakaalis na si Berto, ay dun lang ako nakahinga ng maluwag. Kinabahan talaga ako kanina, lalo na nung muntik nang buksan ni Berto yung bote. Kung nabuksan kasi niya yun at natapon yung laman nun, ay paniguradong isang napakalaking gulo ang nangyari. Doon ko napagtanto na hindi ko dapat ipinapakita sa ibang tao ang boteng yun, maliban na lamang kay Lolo Nestor. Nang sumunod na araw, sa almusal pa lang ay nagpaalam na ako kay Lolo Nestor ng tungkol sa lakad namin ni Berto. Pinayagan naman niya ako at ang sabi niya ay dapat lang na kahit minsan ay lumalabas-labas ako para makakilala ako ng ibang tao. Sa totoo lang kasi ay madalas akong nasa bahay lang, lalo na kapag araw ng pahinga. Hindi ako kagaya ni Berto na kung saan-saan nagpupunta. Ilang minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga ay umalis na ako. Nakasuot ako ng simpleng t-shirt at shorts. Nakatsinelas lang ako dahil sa kabilang baryo lang naman ang punta ko. Nang nakarating na ako sa bahay ni Berto ay natawa ko dahil bihis na bihis si Berto. Para siyang may pupuntahan na isang party ng mayayaman dahil nakasuot siya ng Amerikana. Anak ng putya! Ang gara na suot mo ah! Mukhang ibuburol ka! Loko! Siyempre kailangan kong pumorma, no? At baka mamaya may makilala tayo ng magandang bebot. Dapat presentable akong tignan. Ayos ba to suot ko, tol? Mura lang to. Nabili ko to sa ukay-ukay sa bayan eh. Maganda naman, kahit medyo malaki sa'yo ng konti. Kaya lang eh, hindi ka ba natatakot na isuot yan? Baka mamaya eh, patay na ang dating may-ari niyan. Sus! Naiinggit ka lang sa akin eh. Basta, pakiramdam ko, gwapo ako sa suot ko. Eh di kung gwapo ka na. Hindi na kita ko kontrahin. Ang mabuti pa umalis na tayo. Anong oras ba pupunta sa kabilang baryo yung artistang sinasabi mo? Mamayang 12:00 daw ng tanghali. Eh di tara na, mag-ikot-ikot muna tayo ron at baka merong peryahan doon. Makapag-bingo man lang tayo o kahit color game. Hindi nagtagal ay magkasama na kaming nagpunta ni Berto sa kabilang baryo. Sumalubong sa amin ang napakaraming tao. Halos lahat ng mga tao ay abala sa paghahanda ng mga pagkain. May nakita kaming peryahan, kaya dun muna kami pumunta. Naglaro kami ng color game at nang nanalo ko ng 1 beses ay hindi na ako tumaya, habang si Berto ay halos maubos ang pera dahil ilang beses siyang tumaya para mabawi yung natalo sa kanya nung una. Hinila ko na si Berto palayo sa color game dahil pakiramdam ko ay hindi siya titigil hanggang sa maubos ang pera niya. Habang naglalakad kami palabas ng peryahan, ay nakasalubong namin ang kapitan ng baryong yon. Sandali niya akong kinausap dahil nakilala niya ako na ako ang apo ni Lolo Nestor. Aniya ay napakahusay na mangangatay ng aswang ni Lolo. Tinanong ko rin sa kapitan kung anong oras darating yung artistang bibisita sa kanila sa piyesta. Pero sinabi ng kapitan na wala silang inimbitahang artista dahil wala naman silang budget para roon. Matapos kong kausapin ang kapitan, ay tuluyan na kaming umalis ni Berto sa peryahan. Ikaw loko ka talaga, Berto. Wala naman palang bisitang artista dito eh. Ikaw niloko mo lang ako, no? Para sumama ako sa'yo. Oo, tol. Alam ko kasi na noon mo pa gusto makakita ng artista eh. Kaya ginamit ko yun para sumama ka sa akin. Ayoko kasi na pupunta ako rito nang wala ako kasama eh. Ewan ko sa'yo. Loko ka talaga. Ang mabuti pa, umuwi na lang ako. Teka, sandali lang. Mamaya na tayo umuwi. Di pa nga tayo nakakakain. Ito naman oh. Hindi ko talaga gusto yung trip mo na yan eh. Nakakahiya. Piyesta naman dito, tol. Ano ka ba? Normal na sa mga tao rito na merong nakikikain sa bahay nila kahit hindi nila kakilala. O sige. Pero isang bahay lang ha. Pagkatapos natin makikain sa isang bahay, uuwi na ako.
Ikaw, kung ayaw mo pang umuwi, bahala ka sa buhay mo. KJ naman ito. Hindi na ako nagsalita. Medyo diskumpiyado ko dahil buong akala ko ay makakakita ko ng artista sa totoong buhay. Siguro, iisipin ng iba na mababaw akong tao, pero para kasi sa kagaya kong lumaki sa isang liblib na lugar, ay maituturing kong isang magandang experience kapag nakakita ako ng artista. Habang naglalakad kami ni Berto, ay napansin ko na panay ang lingon niya sa aming likuran. Nung una, ay hindi ko yun pinansin. Pero hindi na ako nakatiis dahil nabahala na ako sa ginagawa niya. Teka, sandali nga. Ano ba nangyayari sa'yo, Berto? Bakit kanina ka palingon ng lingon dyan? Huwag ka maingay, tol. Hindi mo ba napapansin na parang kanina pa tayo sinusundan nung magandang babae sa likod natin? Ha? Sinong babae? Yun o, yung nakasuot ng bestidang bulaklakin. Sandali, tumigil muna tayo para makita mo siya. Huminto kami ni Berto sa gilid ng daan. May nakita akong babae na nakatayo sa tapat ng isang tindahan. Patingin-tingin siya sa amin ni Berto, pero hindi ako sigurado kung sino sa aming dalawa ang tinitignan niya. Hindi ganun kalayo ang babae, kaya malinaw kong nakita ang kanyang itsura. Maganda siya. Maamo ang kanyang muka at morena ang kanyang balat. Katamtaman lang ang taas niya. Ang buhok niya ay tuwid at umaabot hanggang sa bewang. Oo nga no. Tama ka, tol. Ang ganda nga niya. Alam mo, kanina ko pa siya nakikita. Habang kinakausap tayo ni Kapitan, ay malapit lang siya sa atin. Tapos simula nun, napansin ko nang nakasunod siya sa atin. Bakit naman niya tayo susundan? Hindi naman natin siya kilala. Saka, paano ka naman nakakasiguro na sinusundan nga niya tayo? Hindi mo ba napansin nung tumigil tayo sa paglalakad, tumigil din siya? Eto lang yan, tol. Malakas ang kutob ko na kaya niya tayo sinusundan ay dahil sa akin. Ano? Bakit dahil sa'yo? May utang ka ba sa kanya at sisingiling ka niya? Hindi, ano ka ba? Ang bagal mo namang makakuha. Ang ibig ko sabihin, sisimplihan ko na lang para mas maintindihan mo. Ang hina mo kasi. Malakas ang kutob ko na malakas ang tama ng babaeng yan sa akin. Kaya niya tayo sinusundan. Siguro nahihiya siyang lumapit sa akin. Tignan mo siya. Panay ang sulyap sa akin, o di ba? Tapos, kapag tinitingnan ko, yumuyuko siya. Ay nako, ang lakas talaga ng dating ko. Ang hirap talaga maging pogi. Tama ka. Malakas nga. Napakalakas. Napakalakas ng imahinasyon mo. Di na nga tayo sigurado kung sinusundan niya tayo eh. Tapos kung ano-ano pa agad ang iniisip mo. Sa kasaganda niyang yan, sa tingin mo ba magugustuhan ka niya? Wow! Ang sakit mo naman magsalita, Chong. Sinilasing kita yan eh. Malay mo, mga ganitong itsura talaga ang gusto niya. Sandali. Ang mabuti pa, lapitan natin siya para malaman natin kung ano ang totoo. O sige, lapitan natin siya para mapahiya ka. Bakit ba hindi mo na lang ako suportahan? Kapag yan naging nobya ko sigurado akong maglalaway ka sa inggit. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Kung lalapitan natin siya, lapitan na natin. Huminga muna ng malalim si Berto bago siya naglakad palapit sa babae. Natatawa akong sumunod sa kanya. Habang palapit sa babae, ay napansin ko ang pagbakas ng gulat sa kanyang muka. Tila hindi niya malaman kung aalis ba siya o mananatili siya sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalapit sa babae, bumilis ang tibok ng puso ko dahil mas maganda pa pala siya sa malapitan. Hello miss, ako nga pala si Berto at ito naman ang kaibigan ko si Manolo. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Lira. Wow, napakaganda naman ang pangalan mo. Parang anghel, bagay na bagay sa'yo. Salamat. Ano palang kailangan nyo? Kanina pa kasi namin napapansin na nakasunod ka sa amin
Ramdam ko kasi na gusto mo akong kausapin pero nahihiya ka lang. Tama ba ako? Ah, tama ka nga. O di ba tol, sabi ko na sa'yo, gusto akong kausapin ni Lira eh. Kaya sinusundan niya tayo eh. Ah, ang ibig kong sabihin tama ka, na sinusundan ko kayo. Pero, hindi kasi ikaw ang gusto kong kausapin. Ano? Eh kung hindi ako, sino gusto mo kausapin? Iyang kasama mo, si Manolo. Anak ng tupa, akala ko pa naman ako ang gusto mo kausapin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nagkamali ka lang ng pagkakatanda sa pangalan namin ha. Berto ang pangalan ko, ito naman ay si Manolo. Si Manolo talaga ang gusto kong makausap. Tama ba? Na ikaw ang apo ni Mang Nestor? Yung kilalang mangangatay ng aswang sa kabilang baryo? Oo, ako nga. Bakit mo pala ako gustong makausap? Malas naman. Akala ko talaga ako ang gusto mo kausapin. Pasensya ka na talaga, Berto. Hindi kasi sinasadya na narinig ko ang pag-uusap ninyo kanina ni Kapitan. Kaya nalaman ko na apo ka pala ni Mang Nestor. Nung buhay pa kasi ang tatay ko, palagi niyang ikinikwento sa akin ang tungkol kay Mang Nestor at kung gaano siya kagaling makipaglaban sa mga aswang. Ang sabi ng tatay ko, iniligtas ni Mang Nestor ang nanay ko nung ipinagbubuntis pa lamang ako. Isang aswang kasi ang gustong biktimahin si nanay. Pero pinatay ni Mang Nestor ang aswang na yon. Kaya kung hindi dahil sa lolo mo, baka hindi ako nagawang isilang ng nanay ko. Ganun ba? Nakakatuwa namang marinig ang kwento mo na yan, Lira. Pakisabi sa lolo mo. Maraming salamat. Hayaan mo at makakarating yan sa kanya. Ano palang pangalan ng tatay at nanay mo? Lauro ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay Aida. Sige, sasabihin ko kay Lolo at sigurado ako na matutuwa yun. Sumasaya kasi siya kapag may taong lumalapit sa kanya para magpasalamat sa mga nagawa niya noon. Nakangiting tumango si Lira. Hindi na siya nagsalita, pero nanatili siyang nakatitig sa aking muka habang hindi naaalis ang kanyang napakatamis na ngiti. Nakaramdam ako ng hiya, napayuko ako, at nang muli akong tumingin sa kanya, ay hindi ko na napigilan ang ngumiti. May itatanong o sasabihin ka pa ba, Lira? Wala na. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. O siya, sige, aalis na ako. Isang malaking karangalan para sa akin na nakilala ko ang apo nang nagligtas sa buhay ko at sa nanay ko noon. Nang nakaalis na si Lira, ay nanatili akong nakatulala. Parang ako lang ang taong naroon at wala na akong pakialam sa paligid ko. Napapitlag ako nang pumapalatak si Berto sa harapan ng aking mukha. Grabe ha, ang tagal mo nakatulala ha. Nagandaan ka rin kay Lira no? Maganda naman talaga siya. Sa bagay, kahit sino magagandaan sa kanya. Pero sayang, akala ko talaga ako ang sinusundan niya Ikaw pala. Ikaw kasi, pumasa ka kagad sa isang bagay na hindi ka sigurado. Pero grabe, nakakatuwa no? Biruin mo, napakatagal nang nakipaglaban si Lolo Nestor sa mga aswang. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga taong tinulungan niya. Ganun talaga kapag buhay ng isang tao ang iniligtas mo. Habang buhay ka na nilang maaalala. Pero Chong, balik tayo kay Lira. Alam mo Chong, iba yung tingin niya sa'yo kanina Para bang may gusto siya sa'yo. Ikaw talaga puro kakalokohan. At bakit naman ako magugustuhan ng ganong kagandang babae, Aber? Bakit ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Hoy Chong, gwapo ka. Pero siyempre, mas gwapo pa rin ako sa'yo. Konting-konti lang ang lamang ko sa'yo. Basta, iba yung tingin niya sa'yo. Pakiramdam nga yata niya kanina, wala ako sa tabi mo. Kasi hindi niya ako tinitignan Sa'yo lang nakatutok yung mga mata niya. Ewan ko sa'yo. Ikaw pagdating sa babae, ayoko maniwala sa mga sinasabi mo Bakit naman? Hindi ba, ang akala mo ikaw ang kakausapin ni Lira, kaya niya tayo sinusundan. Dun pa lang, nawala ng tiwala ako sa'yo sa pagbabasa mo sa kilos ng mga babae. Kinausap pa rin naman niya ako Hindi ba counted yun? Hindi. Alam mo mabuti pa,
makikain na tayo sa kung saan para makauwi na tayo. Nauna na akong naglakad habang agad na sumunod naman sa akin si Berto. At sa utak ko ay patuloy na naglalaro ang napakagandang muka ni Lira. Hanggang sa sandaling yon ay napakalakas pa rin ng tibok ng aking puso. Nanghihinayang nga lang ako kasi hindi ko nagawang itanong kung saan siya nakatira. Kaya umasa na lang ako na gagawa ng paraan ng tadhana upang muling mag-cruise ang aming landas. Hapon na nang nagdesisyon kaming umuwi ni Berto. Hindi lang isang bahay ang nakainan namin kundi 4. Yung huling bahay ay sa kapitan sa baryong yon at pinabaunan pa kami ni kapitan ng pagkain. Dinamihan niya yun sa akin dahil aniya ay ibigay ko yun kay Lolo Nestor. Hindi na nasunod yung una kong sinabi na pagkatapos naming makakain sa isang bahay ay uuwi na ako. Umasa kasi ako na makikita ko ulit si Lira kaya nagtagal pa ako ron. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na siya nakita. Nang nakarating ako sa bahay ay ibinigay ko kay Lolo Nestor ang mga pagkain na ibinigay sa kanya ng kapitan sa kabilang baryo. Aba, napakaraming pagkain naman ito. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Ang mga ito na lang ang kainin natin mamaya. Lo, galing po yan sa kapitan ng kabilang baryo. Kilala ka po kasi niya at alam niya po ang pagiging mangangatay niyo noon ng aswang. Ah, si Ramon yun. Sa pagkakatanda ko, ay hiningi nila ang tulong ko nung may sumalakay na aswang sa lugar nila. Nakakatuwa naman na natatandaan pala niya ako kahit napakatagal na noong huling beses kaming nagkita. Kahit ako po, Lo, hindi ko kayo makakalimutan kung iniligtas niyo po ang buhay ko mula sa aswang. Ay, oo nga pala, Lo. May kilala o natatandaan po ba kayo na mag-asawa na ang pangalan ay Lauro at Aida? Teka, Lauro at Aida. Wala ko matandaan. Bakit? Sino ba yung Lauro at Aida na yan? Kasi, Lo, may isang dalaga po kasi kaming nakausap kanina ni Berto. Lira po ang pangalan niya. Lauro at Aida po ang pangalan ng mga magulang niya. Ang sabi po niya sa akin, nung ipinagbubuntis siya ng nanay niya, ay iniligtas niyo ang nanay niya mula sa isang aswang. Pinapasabi po niya na maraming salamat daw po, Lo. Talaga ba? Sigurado ba siya na ako nagligtas sa nanay niya? Yun po sabi niya sa amin ni Berto eh. Wala kasi ako natatandaan na meron akong iniligtas na buntis mula sa isang aswang. Baka kaya hindi niyo po maalala, dahil napakatagal na po nun. Halos kaedad ko na po yung dalagang yun eh. Tsaka sa dami na rin po siguro nung nakalaban yung aswang, ay hindi niyo na po talaga maaalala. Siguro nga, hindi lang kasi ako rito sa baryo natin nakikipaglaban nun sa mga aswang. Maraming lugar ang lumalapit sa akin doon. At sa tatay at sa kapatid ko, para hingi ng aming tulong. Ang hirap talaga kapag tumatanda na. Ang dami nang nakakalimutan. Kumbaga'y nagiging ulyanin na. Ayos lang po yan, Lo. Ang importante ay hindi po kayo nakakalimutan ng mga natulungan niyo noon. Habang buhay na po kayo nakatatak sa puso at isip nila. Pero Lo, bigla ko lang po naisip na may posibilidad ba na kaya nyo rin po ako sinasanay na makipaglaban sa mga aswang ay dahil makikipaglaban din po ako sa mga aswang sa ibang lugar. Ganun na nga, Apo. Dito kasi sa atin ay maliit na ang tsansang makipaglaban ka pa sa mga aswang dahil meron nga tayong proteksyon. Pero ang ibang lugar ay wala. Kaya kita sinasanay ay upang makatulong sa mas maraming tao sa problema nila sa mga aswang. At sana, kapag dumating ang panahon na wala na ako, ay ipagpapatuloy mo ang tungkulin na iiwan ko sa iyo. Sana ay huwag kang mag-alinlangan kapag merong nangangailangan ng tulong mo. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Alam ko po na nasa dugo po natin ang pagiging mangangatay ng mga aswang. At isa pong malaking karangalan para sa akin, nakabilang po ako sa pamilyang ito. Ngayon pa lang ay gusto ko nang sabihin sa iyo na ipinagmamalaki kita, Manolo. Nakikita ko na kagad
na magiging isa kang napakahusay na mangangatay ng aswang. Maluwa-luwa akong napangiti sa mga sinabi ni Lolo Nestor sa akin. Minsan lang kasi kami mag-usap ng ganun kaseryoso, tapos binanggit pa niya na baka dumating ang araw na mawawala na siya. Mahal na mahal ko kasi ang aking Lolo Nestor, at kahit alam kong matanda na siya, ay nais ko pa rin siyang makasama ng mas matagal. Gusto ko pang makita niya ang unang beses na makikipaglaban ako sa mga aswang, at kung pwede nga lang ay hanggang sa pinakahuli. Pero ganun pa man, gaya ng palaging sinasabi ni Lolo Nestor, ay hindi namin nahawak kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya habang nasa tabi ko pa si Lolo, ay talagang sinusulit ko ang bawat minuto na kasama ko siya. Sa mga lumipas na araw, ay naging abala ako sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Mag-isa ko na yung ginagawa dahil si Lolo Nestor ay nakatutok sa taniman namin ng palay. Tiwala si Lolo Nestor na kaya kong gawin yon ng mag-isa. Ngunit maraming beses na sa gitna ng aking pagsasanay ay bigla akong napapahinto at napapangiti sa kawalan. Bigla na lang kasing sumasagi sa isip ko ang napakagandang muka ni Lyra. Paulit-ulit kong naaalala yung maikli naming pag-uusap at kung paano siya magsalita at ngumiti. Ano ba nangyayari sa akin? Hoy Manolo! Bakit ba palagi ko na lang siya naiisip? Parang hindi na normal to ah. In love na yata ako sa kanya. Kanino ka in love, tol? Nagulat ako nang narinig ko ang boses ni Berto sa likuran ko. Tumayo siya sa harapan ko habang may nakakainis na ngiti sa kanyang mga labi. Ano na naman ginagawa mo rito? Alam mo naman na kapag ganitong oras nagsasanay ako Storbo ka talaga Sa nakita ko, parang di ka nagsasanay. Parang nag-i-imagine ka dyan ng kung ano-ano. Hoy, tigil-tigilan mo Berto ah. Hindi ba pwede nagpapahinga lang ako? Tignan mo nga halos maligo na ako sa pawis. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa taniman ka? Tumakas ka na naman Hindi Inutusan kasi ako ni Lolo Nestor. At sabi niya, pumunta ka ngayon sa palengke at bumili ka ng pang-adobong manok. Yun daw ang lulutuin ni Lolo mamaya para sa pananghalian natin. Siya na lang daw magluluto tapos magsaing ka na lang daw pagkatapos mong bumili. O sige, pakisabi kay Lolo, ako nang bahala. Sige na. Umalis ka na. Aalis lang ako kapag sinagot mo na yung tanong ko. Anong tanong? Wala ka namang tinatanong Bumalik ka na nga sa taniman at magtrabaho ka na ron. Halatang umiiwas sa tanong ko. Dinig na dinig ko kanina na sinabi mo na in love ka na sa kanya Sino ba yung tinutukoy mo? Mali ka nang nadinig. Wala akong sinabing ganun. Tol, sa akin ka pa talaga magsisinungaling? Ang tagal na natin magkakilala. Kaya alam ko kapag lumalaki ang butas ng ilong mo ay nagsisinungaling ka. Sandali nga, kanino ka ba pwedeng ma-inlove? Isipin ko lang. Tumigil ka na Susumbong kita kay Lolo Nestor. Sasabihin ko na imbis na bumalik ka na kagad sa taniman, ay tumatambay ka pa rito. Alam ko na! Kay Lyra, Siya lang kasi ang nakilala natin babae. Sabi ko na nga iba ang tingin mo sa kanya nung kausap natin siya Wala na talaga akong pwedeng itago sa'yo. Para kang aso. Ang lakas ng pang-amoy mo. Napakadali mo kasing basahin. Saka wag ka na magtaka. Ang tagal na natin magkakilala Kahit amoy ng utot mo, kilalang kilala ko na. Di tama nga ako. Kay Lyra ka nga in love. Oo na. Kay Lyra na nga. Sabi ko na nga ang galing ko talaga. Pero parang ang bilis mo naman yatang ma-inlove sa kanya. Ilang araw pa lang nakakalipas simula nang nakilala natin siya. Tapos isang beses mo pa lang naman siyang nakausap. In love ka na kagad. Aba malay ko ba? Sa tong nararamdaman ko ano magagawa ko? Saka hindi pa ako sigurado na in love nga ba talaga ako sa kanya. Basta madalas ko siyang naiisip. Tapos kapag naiisip ko siya, bigla akong sumasaya.
Kumpirmado! Yun na nga yun! In love ka na nga talaga kay Lira. Grabe ka, tol. Talagang inunahan mo pa ako sa kanya. Pero sa bagay, mukhang wala naman siyang gusto sa akin kasi nung nakausap natin siya, ay sa lang siya nakatingin. Ang problema mo na lang ngayon ay kung paano kayo magkikita para malaman mo kung saan siya nakatira. Hindi mo siya maliligawan kung hindi mo alam kung saan ang bahay niya, di ba? At bakit ko naman siya liligawan? Alam mo minsan, nakakainis ka na rin, no? Masyado kang pa-inosente. Kaya mo liligawan si Lira para maging syota mo siya. Ikaw rin, kapag hindi mo siya niligawan, baka mamaya yan ligawan niyo ng iba. Baka nga sa ngayon, marami na nanliligaw sa kanya At hindi na yun nakapagtataka kasi napakaganda niya naman talaga. O paano? Babalik na ako sa palayan baka mamaya yan hinahanap na ako ni Lolo Nestor Basta, kung gusto mo talaga si Lira, ipagdasal mo na magkita ulit kayo. At huwag mong sasayangin ang pagkakataon kapag nagkita na kayo Ligawan mo na kagad siya. Ewan ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Para makapunta na rin ako ng palengke. Nang nakaalis na si Berto, ay mabilis akong naligo at nagpalit ng malinis na damit. Matapos yun, ay nagtungo na ako sa palengke. Madalas ay ako ang pinapabili ni Lolo Nestor kapag magluluto siya ng pananghalian para sa mga magsasaka sa aming taniman. Kaya alam ko kung gaano karami ang bibilhin ko. Mabilis kong nabili ang mga kailangan ko para sa lulutuing adobong manok ni Lolo Nestor. Palabas na ako ng palengke nang may bumanggang tao sa likuran ko. Pagharap ko ay nakita ko si Lira na nakaupo sa lupa habang may nakakalat na mga mansanas sa tabi niya. Agad ko siyang tinulungan. Pinulot ko ang mga mansanas at ibinalik ko yon sa plastik na dala niya. At inalalayan ko siya sa pagtayo. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang, ayos lang. Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako kaya hindi kita napansin. Aba, Manolo, ikaw pala yan. Ako nga. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita ulit. Kaya nga, sorry talaga Nakakahiya tuloy sa'yo. Baka isipin mo, hindi ako marunong mag-ingat. Hindi naman. Nangyayari naman talaga ang aksidente at hindi natin yun maiiwasan. Pero sigurado ka bang ayos ka lang, Lira? Okay lang ako. Mukhang ang dami mo yatang pinamili Oo. Magluluto kasi si Lolo Nestor ng adobong manok para sa mga trabador namin sa palayan. Ang lolo mo magluluto ng pagkain para sa mga trabador nyo? Grabe, talaga palang napakabait niya. Alam mo, gusto kong makilala si Mang Nestor. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Naku, sigurado ako matutuwa yun. Kaya lang, nung binanggit ko kay Lolo yung nanay at tatay mo, ang sabi niya, hindi niya sila natatandaan. Matanda na kasi talaga si Lolo Nestor kaya makakalimutin na siya. Saka, marami kasi siyang tinulungan nun, kaya nahihirapan na siyang matandaan silang lahat. Pero kung gusto mo siyang makilala, pwede kang sumama sa akin ngayon. Gusto ko sana pero nagmamadali kasi ako. Kailangan ko nang umuwi kasi may nakasalang akong sinaing. Kung ganun, ihahatid na kita sa bahay niyo. Kung okay lang sa'yo. Sa kabilang baryo lang naman ako nakatira. Kasama ko ang tatay ko. Kakalipat lang namin doon noong nakaraang buwan. Ganun ba? Kaya pala, nito lang kita nakita ron. Pero ayos lang ba sa'yo na ihatid kita? Kung hindi ka nagmamadali, wala namang problema sa akin. Natuwa ako nang pumayag si Lira na ihatid ko siya sa bahay nila. Paraan ko kasi yun para malaman ko kung saan siya nakatira upang kapag nagkaroon na ako ng lakas ng loob na ligawan siya, ay alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Wala kaming imikan ni Lira habang naglalakad. Naubusan na kasi ako ng sasabihin sa kanya. Nang nakarating na kami sa kabilang baryo, ay huminto siya sa isang maliit na kubo. Dito ako nakatira. Salamat pala sa paghahatid mo sa akin Walang anuman yun, Lira. Oo nga pala. Pwede bang bisitahin kita dyan minsan sa inyo? Naku,
Hindi ko alam eh. Masungit kasi ang tatay ko at ayaw niya na meron lalaking lumalapit sa akin. Ayaw niya pa kasi ako na magkaroon ng nobyo. Ah, ganun ba? Parang nakakatakot pala ang tatay mo. Sige, uuwi na ako. Kailangan ko na rin kasing madala tong mga sangkap na lulutuin ni Lolo eh. Mag-iingat ka, Manolo ah. Maraming salamat ulit. Parang tumalon ang puso ko nang ngumiti si Lira sa akin. Habang naglalakad ako pauwi, ay para akong baliw na nakangiti. Hindi ko maiwasang isipin na may dahilan kung bakit kami muling nagkita ni Lira. Baka isa yung senyales na kailangan ko na talaga siyang ligawan. Pero bago ko magawa yun, ay kailangan ko munang alisin ang takot ko sa kanyang tatay. Nang mga sumunod na araw, ay napansin ko na dumadalas ang pagkikita namin ng aksidente ni Lira sa aming baryo. Gaya na lang, nung papunta ko sa bayan, bigla siyang dumating sa paradahan ng tricycle. Magkasama kaming nagpunta sa bayan at nagkaroon ulit ako ng pagkakataon na makausap siya. Dahil sinamahan niya akong bumili ng mga kailangan namin sa bahay, ay dinala ko siya sa isang fast food restaurant at inilibre ko siya ng pananghalian. May itatanong pala ako sa iyo, Manolo. Pero kung ayaw mo sagutin, okay lang. Bigla naman akong kinabahan, Lira. Sige, magtanong ka lang. Hindi ba? Isang mga ngatay ng aswang ang lolo Nestor mo? Tinuruan ka rin ba niyang makipaglaban sa mga aswang? Ah, oo. Binatilyo pa lang ako nung nagsimula akong sanayin ni Lolo. Hanggang ngayon, nagsasanay pa rin ako. Kahit kasi napakatagal nang walang sumasalakay na aswang sa baryo namin, ang sabi ni Lolo, kailangan ko pa rin magsanay. Hindi kasi namin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, di ba? Kaya mas mabuti nang handa kami, lalo na ako. Sa bagay, hindi na ako nagulat na sinasanay ka niya. Kaya pala medyo malaki ang katawan mo kasi mukhang batak ka sa pagsasanay. Ah, napansin mo pala. Maraming salamat. Pero nakakatuwa lang na matagal na palang walang aswang na sumasalakay sa baryo nyo. Meron ba kayong sikreto? Sikreto? Saan? Kahit wala nang aswang na naglalakas loob na sumalakay sa lugar nyo. Sasabihin ko sana kay Lira ang tungkol sa abo ng puso ni Dumalakaw. Pero bigla kong naalala ang bilin ni Lolo Nestor na walang ibang pwedeng makaalam nun, kundi kami lamang. Oo. Meron kaming sikreto kung bakit hindi na kami sinasalakay ng aswang. Talaga? Ano yun? Sikreto nga, di ba? Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa'yo at sa kahit na sino. Ang daya mo naman. Pasensya ka na, Lira. Mabigat kasing bilin ni Lolo na walang pwedeng makaalam ng sikretong yon. Kaming dalawa lang talaga ang pwedeng makaalam. Hindi na nga kita pipilitin. Matapos yun, ay napansin ko na biglang tumahimik si Lira. Hindi ako sigurado kung dahil ba sa hindi ko sinagot ang tanong niya, kaya siya naging ganun. Pagkatapos naming kumain, ay bumiyahe na kami paalis ng bayan. Habang naglalakad kami, ay nag-isip ako ng bagay na pwede naming mapag-usapan dahil hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin nagsasalita si Lira. Lira, pasensya ka na pala kung hindi ko pwedeng sabihin sa iyo yung dahilan kung bakit wala nang aswang ang sumasalakay sa baryo namin. Magagalit kasi si Lolo Nestor sa akin kapag sinabi ko yun sa iba. Napansin ko kasi na bigla kang tumahimik. Galit ka ba sa akin? Ano ka ba, Manolo? Hindi ako galit sa'yo. Naiintindihan ko naman eh. Siguro, medyo nagtatampo lang. Kasi, parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Hindi naman sa ganun. Alam mo, mabuti pa. Sumama ka na lang sa bahay namin. Tamang-tama kasi nandun si Lolo. Hindi ba gusto mo siyang makilala? Ngayon na talaga? Oo, ano? Tara na. Baka pwedeng sa ibang araw na lang. Minsan lang nasa bahay si Lolo Nestor kasi madalas ay nasa taniman siya. Kaya ito na ang tamang pagkakataon mo para makilala siya at makapagpasalamat ka sa kanya ng personal.
Hinawakan ko si Lira sa braso at hinila ko siya papunta sa direksyon ng baryo kung saan ako nakatira. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa akin. Nang malapit na kami sa aming baryo, ay marahas na inalis ni Lira ang kamay ko na nakahawak sa braso niya. May pagtataka akong tumingin sa kanya. Napansin ko na tila takot na takot si Lira at itinago niya yon sa pamamagitan ng pagngiti. Bakit, Lira? May problema ba? Bakit parang ayaw mo sumama sa akin? Hindi ba sabi mo gusto mo makita si Lolo para personal mo siya mapasalamatan? Oo nga, pero ano kasi, kailangan ko na rin umuwi ngayon. Pero sayang yung pagkakataon na nasa bahay si Lolo Nestor. May ibang pagkakataon pa naman. Kailangan ko na talagang umuwi kasi ang totoo niyan, hindi ako nagpaalam sa tatay ko na pupunta ako sa bayan. Sigurado ako, galit na yun ngayon. Nako, kasalanan ko pala kung bakit mapapagalitan ka. Hindi naman. Ako naman na may gusto na sumama sa iyo sa bayan eh. Pero, uuwi na ako ha. Paalam. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Ako nang bahala magpaliwanag sa tatay mo kung bakit matagal kang nawala sa inyo. Hindi na kailangan. Saka sigurado ako mainit ang ulo ni tatay. Hindi na maganda na kausapin mo siya. Baka isipin pa niya na nanliligaw ka sa akin. Hindi ba? Ayaw niya na may nanliligaw sa akin. Magagalit yun sa'yo. O sige, pero sana makilala ko rin ng tatay mo. Malay mo, magkasundo kaming dalawa. Hayaan mo. May tamang panahon para dyan. Sige na. Aalis na ako. Salamat pala sa paglibre sa akin ng pananghalian. Nakangiting kumaway sa akin si Lira bago siya tumalikod at nagmamadali siyang naglakad palayo. Habang pinagmamasdan ko si Lira, ay hindi ko maiwasang magtaka sa naging reaksyon niya kanina nang malapit na kami sa bukana ng aming baryo. Hindi ako maaaring magkamali. Takot ang nasa mga mata niya. Malamang yung takot na yun ay dahil sa tatay niya. Kung ganun, totoo nga na masungit ang tatay niya. Hindi bale. Kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob, ay ako mismo ang kakausap sa tatay niya at sa kanya ako mismo magsasabi na gusto kong ligawan si Lira. Nagpatuloy na ako sa paglalakad pauwi. Nagmamadali na ako dahil alam ko na sa sandaling yon ay naghihintay na si Lolo Nestor sa akin sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay naroon na nga si Lolo Nestor at kausap niya si Berto. Napagalitan ako ni Lolo dahil ang tagal ko bago nakabalik. Nagdahilan na lang ako na masyadong maraming tao sa pamilyan kaya natagalan ako sa pagbili ng mga dapat kong bilhin. Lumabas muna ako ng bahay at nagtungo ako sa likod. Umupo ako sa duyan na naroon at hindi ko napigilan ang pagsilay ng ngiti sa aking labi nang maalala ko si Lira. Nagulat ako nang biglang sumulpot si Berto sa harapan ko. Anak ng putya, nakakatakot ka naman, Berto. Bakit ba palagi ka na lamang sumusulpot na parang kabuti? Sus, ikaw nga, masyado kang nagiging magugulatin eh. Alam mo kung bakit ang dali mo magulat? Wala ka kasi palagi sa sarili mo. Tapos nakangiti ka pa dyan na para kang timang. Si Lira na naman ang naiisip mo, no? Huwag kang maingay at baka marinig ka pa ni Lolo. Bakit sa tingin mo ba ay mapapagalitan ka ng lolo mo kapag nalaman niya na nagkakagusto ka na sa babae? Eh nasa tamang edad ka naman para magkaroon ka ng syota. Kahit na, ayoko lang malaman ni Lolo sa ngayon. Pero tama ba ako, Chong? Si Lira na naman ang iniisip mo? Paano hindi ko siya iisipin? Nagkita na naman kami kanina. Kaya ako natagalan na makauwi dahil siya ang kasama ko sa bayan. Talaga? Ibig sabihin nililigawan mo na siya? Hindi pa. Masungit kasi yung tatay niya eh. Kahit nga si Lira, takot sa tatay niya eh. Ang sabi pa ni Lira, ayaw doon ng tatay niya na may nanliligaw sa kanya. Kaya hindi ko pa siya pwedeng ligawan sa ngayon. Ano ng plano mo ngayon? Ano pa nga ba? Makukontento muna siguro ako sa pagiging magkaibigan namin dalawa.
Saka ang importante ay magkaibigan na kami ni Lira. Madali na magsabi sa kanya na gusto ko siyang ligawan kapag pumayag na yung tatay niya. Sa bagay, tama naman yung sinabi mo. Saka mukhang ang lakas mo rin kay Lord eh. Sigurado ako na gabi-gabi mong pinagdadasal sa kanya na magkita ulit kayo ni Lira. Baliw. Talagang sadyang nakatadhana na maging magkaibigan kami ni Lira. Kahit hindi ko na yun ipagdasal, kung yun talaga ang mangyayari talaga yun. Natawa si Berto sa sinabi ko. Habang ako naman ay muling napangiti dahil napakasaya ko talaga. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin ako makapaniwala na magkaibigan na kami ni Lira at meron na akong pagkakataon para maligawan siya pagdating ng tamang panahon. Nang mga sumunod na araw ay unti-unti kaming naging malapit ni Lira sa isa't isa. Naging paborito naming tambayan yung ilog na nasa kabilang baryo. Madalas kaming nagpupunta ron habang may mga dalang pagkain. Isang hapon, nasa tabing ilog kami ni Lira. Kumakain kami ng hinog na mangga at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay namin. Doon ko nalaman na matagal na palang patay ang nanay ni Lira dahil sa isang malubhang sakit. Kaya tanging ang tatay na lang niya ang kasama niya sa bahay nila. Marami pang ikinuwento si Lira sa akin. Kahit hindi ako nagtatanong, ay nagsasabi siya ng mga bagay na tungkol sa kanya. Kagaya na lang ng pagiging masyadong mahigpit ng tatay niya sa kanya. Ani Lira, hindi niya yung gusto dahil pakiramdam niya ay marami siyang bagay na hindi nagagawa dahil sa kanyang ama. Intindihin mo na lang ang tatay mo, Lira. Siguro yun ang paraan niya para protektahan ka. Lalo na't babae ka, tapos maganda ka pa. Kahit na, nalilimitahan kasi ako sa mga pwede kong gawin dahil sobrang higpit niya sa akin. Mabuti sana kung bata pa ako, may intindihan ko pa sana siya. Pero alam mo, kanina ko pa napapansin na ang dami ko na palang nasabi sa'yo tungkol sa sarili ko. Nakakahiya na tuloy. Ayos lang. Natutuwa nga ako kasi pakiramdam ko ay napakalaki ng tiwala mo sa akin para ikwento mo mga ganyang bagay. May tiwala naman talaga ako sa'yo, Manolo. Ikaw lang naman kasi ang walang tiwala sa akin. Anong ibig mong sabihin? May tiwala ako sa'yo, Lira. Kung wala, edi sana hindi na ako nakikipagkita at nakikipag-usap sa'yo. Eh bakit ayaw mo sabihin sa akin yung sikreto niyo ni Mang Nestor? Kung bakit wala nang aswang ang sumasalakay sa baryo niyo? Eh ibang bagay naman kasi yun, Lira. Magagalit talaga si Lolo Nestor kapag sinabi ko sa ibang tao ang tungkol doon. Ibig palang sabihin, sa ilang araw natin pag-uusap, ay ibang tao pa rin ang tingin mo sa akin. Tapos ako, iniisip ko na parang napakatagal na natin magkakilala. Kasi halos buong kwento ng buhay ko ay sinabi ko na sa'yo. Hindi naman sa ganon, Lira. Sige na. Bigla akong nawalan ng gana makipag-usap sa'yo. Kung wala ka palang tiwala sa akin, bakit pa tayo nag-uusap? Nabahala ako nang akmang tatayo si Lira para umalis. Hinawakan ko ang braso niya at may pagmamakaawa akong tumingin sa kanya. Teka, sandali lang, Lira. Huwag ka namang umalis ng galit ka sa akin, oh. Sige. Sasabihin ko na sa yung sikretong yun. Pero mangako ka, ha, na hindi mo ipagsasabi sa iba, kahit sa tatay mo. Hindi ko galing ikwento sa iba ang sikreto ng ibang tao. Ang gusto ko lang ay patunayan mo sa akin na may tiwala ka sa akin. Pasensya ka na talaga, pero sige. Sasabihin ko na sa iyo ang dahilan kung bakit walang aswang ang kayang sumalakay sa baryo namin. Pero mangako ka muna na hindi mo sasabihin sa kahit na sino ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Nangangako ako, Manolo. Wala akong pagsasabi ang ibang tao at dadaling ko hanggang sa kamatayan ko ang mga sasabihin mo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Matiim akong tumitig sa mga mata ni Lira at nararamdaman ko naman na taos sa puso niya ang pangako niyang yun. Kaya walang aswang na umaatake sa baryo namin ay dahil meron kaming proteksyon laban sa lahat ng uri ng aswang. Proteksyon?
Anong klaseng proteksyon? Hindi ko alam kung kilala mo si Dumalakaw. Si Dumalakaw kasi ang pinakamalakas na aswang na nakalaban nun ni na Lolo Nestor. Hindi pa nga yata ako pinapanganak nung nabuhay si Dumalakaw. Anong koneksyon ni Dumalakaw sa sekreto niyo ni Mang Nestor? May isang antingero kasi ang nakapagsabi kina Lolo na ang abo ng puso ni Dumalakaw ang maaari nilang gamitin para magbigay ng proteksyon sa aming baryo mula sa lahat ng uri ng aswang. Nang napatay ni na Lolo si Dumalakaw, kinuha nila ang puso nito at ginawa yung abo. Yung kaunting parte ng abo ng puso ni Dumalakaw ay nakalagay sa isang maliit na bote. Ang bagay na yun ang dahilan kung bakit mayroong proteksyon mula sa mga aswang ang aming baryo. Pero, ano meron sa abo ng puso ng aswang? At nagbibigay yun ng proteksyon sa baryo nyo? Sa totoo lang, hindi ko pa alam eh. Hindi na sabi sa akin ni Lolo Nestor ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, ako na nag-iingat ng bagay na yan. Hindi pwedeng mabasag ang bote na yon dahil kapag nangyari yon, ay mawawalan na kami ng proteksyon mula sa mga aswang. Sandaling natigilan si Lyra na para bang pinag-isipan niya ng gusto ang lahat ng aking mga sinabi. Maya-maya pa ay tila namamangha siyang tumingin sa akin. Hinawakan pa niya ang mga kamay ko. Gusto kong makita ang boteng sinasabi mo. Ano? Pero hindi pwede. Sige na. Alam mo kasi, dati pa'y naniniwala talaga ako sa mga anting-anting at mga orasyon. Hindi ba? Parang anting-anting ang bagay na yun kasi nagbibigay yun ng proteksyon sa baryo nyo. Sige naman, Lolo. Gusto ko yung makita. O sige. Basta, ipapakita ko lang yun sa'yo ha. Bawal hawakan. Oo naman. Kahit huwag mo nang ipahawak sa akin, okay lang. Bukas ng ganitong oras magkita tayo rito. Dalhin mo yung boteng sinasabi mo. Huwag mong kakalimutan ha. May konting pagsisisi akong naramdaman dahil sa pagsiwalat ko kay Lyra ng sikreto kung bakit walang aswang ang sumasalakay sa baryo namin. Pero inisip ko na lang na mapagkakatiwalaan si Lyra at hindi magagalit si Lolo Nestor kung hindi niya malalaman ang gagawin ko. Kinabukasan, umaga pa lang ay abala na ako sa pagtulong sa mga gawain sa palayan. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam muna ako kay Lolo Nestor na magpapahinga muna ako. Pumayag siya at hindi na siya nagtanong dahil madalas ko namang ginagawa yon. Sanay na si Lolo na kung minsan na kapag ganung oras ay umuwi ako sa bahay para magpahinga o hindi naman kaya ay matulog. Pagdating ko sa bahay ay kinuha ko sa aparador ang boteng kinalalagyan ng abo ng puso ni Dumalakaw. Nagmamadali akong umalis at tinahak ko ang daan papunta sa ilog kung saan kami nagkikita ni Lyra. Malayo pa lang ako sa ilog ay nakita ko na kagad si Lyra na nakaupo sa malapad na bato sa tabi ng ilog. Binilisan ko na ang paglalakad at nang nakalapit na ako sa kanya ay habol ko ang aking paghinga. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Kanina ka pa ba rito? Hindi naman. Halos kakarating ko lang din. Halika. Umupo ka rito sa tabi ko. Umupo ako sa tabi ni Lyra. Napansin ko ang isang basket na nasa tabi niya. Manolo, dala mo na ba yung bagay na gusto kong makita? Oo. Ito yung bote na sinasabi ko sa'yo. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking pantalon ang maliit na bote at ipinakita ko yun kay Lyra. Bumakas ang pagkamangha sa mukha niya habang nakatingin siya sa bote. Grabe! Abo ba talaga yan ang puso ng aswang? Oo. At ito ang bagay na nagbibigay ng proteksyon sa amin mula sa mga aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala na kahit napakaliit ng bagay na yan ay buong baryo na ang kaya niyang protektahan. Sinabi mo pa. Kahit ako ganyan din ang naisip ko nung nalaman ko ang tungkol sa bagay na ito eh. O ayan na, pinakita ko na sa'yo. Baka naman isipin mo pa rin na wala akong tiwala sa'yo. Hindi na.
Dahil sa ginawa mo, naniniwala ako may tiwala ka talaga sa akin. Saka huwag ka mag-alala, kasi tutuparin ko yung ipinangako ko sa'yo. Wala akong pagsasabihang ibang tao ng tungkol sa bagay na yan. Ibinalik ko na sa bulsa ng aking pantalon ang maliit na bote. Oo nga pala, may dala akong pagkain. Nakakahiya na kasi sa'yo. Palaging ikaw na lang ang nagdadala ng pagkain natin kapag nagpupunta tayo rito. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mahiya sa akin kasi magkaibigan tayong dalawa. Teka, ano pala yung dala mong pagkain? Tinapay at orange juice. Pasensya ka na kasi tinimpla ko yung orange juice. Hindi yan galing sa tunay na prutas. Ano ka ba? Okay lang yun. Kahit na anong dala mo, kakainin ko. Basta't walang lason. Matamis na ngumiti si Lira. Kumuha siya ng 2 plastic na baso at sinalilan niya ang mga yon ng orange juice mula sa malaking plastic na bote. Inabutan niya ako ng 1 baso at 1 tinapay. Agad akong nagsimulang kumain at uminom. Nang naubos ko ang laman ng baso, ay naglagay pa ako ng orange juice at dire-diretso ko yung ininom. Sorry kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Tumakbo kasi ako nung nakita kitang nandito ka na. Okay lang, uminom ka lang ng uminom dyan. Marami pa naman dito. Magsasalita pa sana ako, pero bigla akong nakaramdam ng pananakit ng ulo hanggang sa lumabo ang paningin ko. Ipinilig ko ang ulo ko. Ibinukas-sara ko ang aking mga mata sa pag-asang babalik sa normal ang aking paningin, pero mas lalong lumabo ang aking mga nakikita. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Lira, bigla kasing sumakit ang ulo ko eh. Tapos, ang labo ng paningin ko. Atayo sana ako, pero tuluyan nang nawalan ng lakas ang aking buong katawan. Bigla kong nakatulog at bumagsak ang katawan ko sa lupa. Matapos yun, ay wala na akong naaalala pa sa mga sumunod na nangyari. Madilim na nang nagising ako. Nakahiga pa rin ako sa tabi ng ilog. Pero wala na si Lira sa tabi ko. Masakit pa rin ang aking ulo, pero pinilit kong tumayo. Ano ba nangyari? Bakit bigla na lang ako nakatulog kanina? Teka, nasan si Lira? Bakit naman iniwan niya ako rito? Hindi ko alam, pero kusang gumalaw ang kamay ko. Kinapa ko ang bote na nasa aking bulsa. Nanlamig ang buo kong katawan nang hindi ko nakaparoon ang bote. Maging ang ibang bulsa ng aking pantalon ay kinapa ko rin. Pero wala rin doon ang bote. Hinanap ko yun sa kung saan ako nakahiga. Pero bigo akong matagpuan doon ang boteng naglalaman ng abo ng puso ni Dumalakaw. Si Lira, hindi kaya siyang kumuha ng bote? Pero bakit naman niya gagawin yun? Para masagot ang aking katanungan, ay naglakas loob akong puntahan ang bahay ni Lira. Kahit medyo nahihilo pa ako, ay pinilit ko pa rin ang maglakad ng mabilis. Nakasarado ang pinto ng kubo ni Lira. Kumatok ako roon at isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Sa loob ay meron pa akong nakitang isang matandang lalaki at 2 batang babae. Nagtaka ako dahil ang akala ko ay ang tatay lang ni Lira ang kasama niya sa bahay. Ganun pa man, tinanong ko pa rin ang matandang babae kung nasaan si Lira. Ayon sa matandang babae, ay walang Lira na nakatira doon. Aniya, baka raw nagkamali ako ng bahay na pinuntaan. Mas lalo akong naguluhan. Wala na akong nagawa kundi ang maglakad pa uwi sa bahay namin. Pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari at nagkaroon ako ng hinala na baka hindi talaga roon nakatira si Lira. Doon ko lang din naalala na kahit isang beses ay hindi ko nakitang pumasok si Lira sa bahay na yon. Nang nakarating na ako sa bahay namin, ay agad akong sinalubong ni Lolo Nestor at Berto. Bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Wala ako sa aking sarili nang umupo ako sa aming sala. Tol, mabuti naman at nakauwi ka na.
Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kami naghanap ni Lolo Nestor sa'yo eh. Halos kakauwi nga lang namin. Kasi iniisip namin na baka bigla kang dumating dito. Ang sabi mo ay magpapahangin ka lang dito sa bahay. Pero pag uwi ko rito ay wala ka. Sa susunod na alis ka at matatagalan ka bago bumalik, ay magpaalam ka naman. Para hindi ako nag-aalala sa'yo. Tumingin ako kay Lolo Nestor. Naisip ko na huwag ipaalam sa kanya na nawawala ang boteng naglalaman ng abo ng puso ni Dumalakaw. Alam ko kasi na magagalit talaga siya sa akin ng sobra kapag sinabi ko yun. Pero napagtanto ko na hindi ko masusolusyonan ang problemang yun kung hindi ko yun ipapaalam sa kanya. Lo, ano kasi, meron po akong sasabihin sa inyo. Lo, alam kong magagalit ka. Pero pero kailangan mo talaga itong malaman eh. Ano ba yon? Magsalita ka na kagad. At mas lalo ko kinakabahan sa'yo eh. Yung ano po kasi Lo eh. Yung binigay niyo sa akin, yung bote, nawawala po eh. Anong bote? Huwag mong sabihin yung bote na naglalaman ng abo ng puso ni Dumalakaw ang tinutukoy mo. Yun na nga po, Lo. Patawad po kung hindi ko po yun naingatan. Sandali lang. Ano bang bote na may laman na abo ang sinasabi nyo? Bakit kung mag-usap kayo eh? Parang sobrang importante ng bagay na yun. Ano ba yun? Huwag ka na munang makisali sa usapang ito, Berto. Manahimik ka na muna. Lo, sorry po talaga. Hindi ko po gustong mangyari yun. Aaminin ko po na naging pabaya po ako kaya po yun nawala. Saan mo yun naiwala? Saan? Sabihin mo, alalahanin mo. Yung bago ko po kasing kaibigan na babae na si Lira. Naikwento ko po sa kanya yung tungkol dun sa bote. Tapos ang sabi niya, ay gusto po niyang makita yun. Nang nagkita po kami kanina, ay dinala ko yung bote at ipinakita ko po yun sa kanya. Tapos yun, di ko na po alam ang nangyari. Kumakain lang po kami tapos bigla po ako nawalan ng malay. Nang nagising po ako, wala na po sa bulsa ko yung bote. Hindi mo ba alam na inilagay mo sa napakalaking panganib ang lahat ng tao sa baryo natin dahil sa kapabayaan mo na yan, Manolo? Alam mo kung gaano kahalaga ang boteng yun. Tapos ay hindi mo iningatan. Alam ko naman po yun, Lolo Nestor. Kaya lang hindi ko po kasi alam na mangyayari yun eh. At bakit bigla na lamang pong nawalan ako ng malay? Teka, ang sabi mo ay kasama mo ang kaibigan mo si Lira, hindi ba? Nasaan yung Lira na yon? Saan siya nakatira? Kailangan natin siyang puntahan sa lalong madaling panahon. Lo, pinuntahan ko na po siya sa bahay na sinabi niya kung saan po siya nakatira. Pero nalaman ko po na hindi pala siya ron nakatira, Lo. Ibang mga tao po pala nakatira doon. Hindi ko po alam kung bakit nagsinungaling sa akin si Lira eh. Yan ang mahirap sa'yo. Ay, nako. Napakadali mo magtiwala. Hindi ako maaari magkamali. Malakas ang kutob ko. Nakasabwat ng mga aswang ang Lira na sinasabi mo. At ang pakikipagkaibigan niya sa'yo ay kasama sa mga plano niya para malaman niya kung ano ang dahilan kung bakit merong proteksyon mula sa mga aswang ang baryo natin. Ano po yun, Lolo? May proteksyon po sa mga aswang ang baryo natin? Totoo po ba? Total, narinig mo na rin ang pinag-uusapan namin. Ay wala na kaming dahilan pa para maglihim. Oo, Berto. May proteksyon ang baryo natin sa mga aswang. Kaya napakatagal ng panahon na walang aswang ang umaatake sa atin. At ang bote na naiwala ni Manolo ang proteksyon natin. Nilinlang ka ng babae niyo, Manolo. Nagpaloko ka sa kanya. Hindi po magagawa ni Lira yun. May tiwala po ako sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari, ay nasasabi mo pa yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo na niloko ka lang ng babaeng yon?
Siguro nga po. Si Lira po ang kumuha ng bote. Pero sa tingin ko po, hindi siya kasabot ng mga aswang, Lo. Baka talagang namanghalan po siya sa bagay na yun kasi ganun po ang reaksyon niya nung nakita niya yun eh. Saka, ramdam ko pong mabuting tao si Lira, Lo. Hindi niya po talaga magagawa yun. Ewan ko kung anong pinakain sa'yo ng Lira na yon. At kahit ganito na ang nangyayari, ay may tiwala ka pa rin sa kanya. Ano bang itsura ng Lira na yon, Berto? Alam mo ba? Maganda po siyang babae, Lolo. Siguro po kasing edad lang po namin siya ni Malono. Mahaba po ang buhok niya, na hanggang bewang po. Basta Lo, maganda po talaga siya. Mukhang mahihirapan akong hanapin ang Lira na yon. Pero wala akong magagawa, kundi ang kumilos. Kung tama ang hinala ko, nakasabwat siya ng mga aswang, ay kailangan ko talaga siyang hanapin. Nagtungo si Lolo Nestor sa kusina at kinuha niya ang kanyang matalas na itak. Nang palabas na siya ng bahay, ay agad ko siyang nilapitan. Lolo, teka, sandali lang po. Saan po kayo pupunta? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hahanapin ko ang babaeng yon. Hahanapin ko ang babaeng nanloko sa'yo. Pero Lo, bakit kailangan niyo pa pong magdala ng itak? Dahil hindi ko alam kung anong makakaharap ko ngayong gabi. Ngayong wala ng proteksyon sa mga aswang ang lugar na ito, ay kailangan dala ko na palagi ang aking itak. Hindi ko na napigilan pa si Lolo Nestor sa kanyang pag-alis. Hinayaan ko na lang siya dahil mas lalo lamang siyang magagalit kung sasalungatin ko siya. Pero talaga namang kinakabahan ako ng mga sandaling yon dahil baka kung ano ang gawin ni Lolo kay Lira. Grabe, Chong! Ano ba yan? Parang sasabog ang utak ko sa dami na nalaman ko ngayong gabi. Ngayon ay alam ko na kung bakit walang sumasalakay na aswang dito sa baryo natin. Pero Chong, bakit mo naman ipinagkatiwala kay Lira ang ganong napaka-importanteng bagay? Pwede ba, Berto? Huwag muna natin pag-usapan ng masama si Lira. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya nga ba talaga ang kumuha ng bote. Hindi ba sabi mo, siya lang naman ang kasama mo kanina? Di malamang, siya lang ang pwedeng kumuha nun. Pambira ka naman, oo. Huwag tagad kayo mambibintang. Paano? Kung nung nawalan ako ng malay, may ibang dumating at yun ang kumuha ng bote, sige nga. Tapos dinukot niya si Lira. Paano kung nasa pangalib siya ngayon? Sige nga, hindi mo ba naiisip yun? Ewan ko sa'yo, Tol. Mukhang masyado ka na nabulag ni Lira. Kasi kahit malinaw na siya ang kumuha ng bote, pinagtatanggol mo pa rin siya. Pero, hindi mo ba naisip, nung nalaman niya na apo ka ni Lolo Nestor, ay talagang nakipaglapit siya sa'yo? Chong, eto pagdugtong-dugtongin mo ang mga pangyayari. Alam ko matalino kang tao, Chong. Hindi. Hindi ko talaga nakikitang magagawa kong lokohin ni Lira. Hindi mangyayari yun, Chong. May tiwala ako sa kanya. Malaking tiwala ako sa kanya. Ano bang hindi magagawa? Ginawa na nga niya eh. Wala na yung bote. Yung pagsisinungaling niya kung saan siya nakatira. Hindi ba? Malinaw na panloloko yun. Ano ka ba naman? Mag-isip ka naman. Gamitin mo yung utak mo. Natigilan at napaisip ako sa sinabing yun ni Berto. Para akong natauhan. Alam ko sa sarili ko na hindi ko matatanggap ang panloloko ni Lira sa akin. Kahit kaunti ay umasa ko na mali kaming lahat ng iniisip sa kanya. Hindi ko alam, pero naisuksok ko ang isa kong kamay sa bulsa sa likod ng aking pantalon. Nagtaka ako nang may nahawakan ako roon na isang papel. Kinuha ko ang papel at meron doong nakasulat. Tahimik ko yung binasa at nalaman ko na mula yon kay Lira. Nakalagay doon na sa oras na mabasa ko ang sulat na yon ay magpunta ko sa bukana ng aming baryo dahil nasa kanya ang isang bagay na nawawala sa akin.
Ano yan, Chong? Yung papel na hawak mo, sulat ba yan? Si Lira, Berto. Sabi ko na nga ba't hindi niya ako niloko eh. Pupuntahan ko lang siya. Diyan ka lang, saglit lang. Huwag kang aalis ha. Bantayan mo muna tong bahay namin, ikaw nang bahala rito. Ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Itong sulat na to, galing to kay Lira. Inilagay niya to sa bulsa ng pantalong ko habang wala akong malay. Makikipagkita siya sa akin at sigurado ko na ibabalik niya na yung bote. Basta kapag dumating si Lolo sabihin mo na wala na siyang dapat na ipag-alala dahil kukunin ko na yung bote, okay? Huwag kang aalis dito, bantay mo yung bahay. Hindi ko na hinintay na magsalita si Berto. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Kahit panayan sigaw ni Berto sa pangalan ko, ay hindi ko siya pinakinggan. Halos tumakbo na ako dahil hindi na ako makapaghintay na makita si Lira. Hanggang sa nakarating na ako sa bukana ng aming baryo. Pero hindi ko nakita si Lira doon. Lumingalinga pa ako sa paligid at bagya akong nagulat nang lumabas siya mula sa likod ng isang makapal na puno. Seryoso ang mukha niya. Lalapit sana ako sa kanya pero sinabi niya na hayaan kong siya ang lumapit sa akin. Huminto si Lira ng eksakto sa arko papasok sa aming baryo. Lira, nasa iyo ba yung bote? Oo. Ito ba ang hinahanap mo? Inilahad ni Lira ang isa niyang kamay at tumambad sa akin ang boteng naglalaman ng abo ng puso ni Dumalakaw. Kukunin ko na sana yon pero mabilis niya yung inilayo sa akin. Lira, kailangan mong ibalik yan sa akin. Nagagalit na kasi si Lolo Nestor sa akin eh. Akin na, ibalik mo na yan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ako nakakatapak sa baryo niyo, Manolo? Ha? Ano bang sinasabi mo? Bago ko sabihin sa iyo ang kasagutan, ay gusto ko munang sabihin sa iyo na lahat ng nalaman mo tungkol sa akin, lahat ng yon ay puros kasinungalingan lamang. Inimbento ko lang ang lahat ng mga kwento ko sa iyo. At nakakatawa kasi paniwalang paniwala ka sa lahat ng sinabi ko. At ngayon, Manolo, sasabihin ko na sa iyo kung bakit hindi ako pwedeng makapasok sa baryo nyo. Yun ay dahil sa laman ng boteng ito. Teka, Lira. Hindi kita maintindihan eh. Diretsahin mo na ako. Ang hina mo rin eh. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Dahil isa akong aswang. Ako ang bunsong anak ni Dumalakaw. At sinadya ko talaga mapalapit sa'yo para malaman ko kung anong dahilan kung bakit walang aswang ang nakakapasok sa baryong ito. Hindi na kayo naawa sa tatay ko, mga hayop kayo. Pinatay niyo na nga siya. Tapos ginawa niyo pa sangkasangkapan para sa proteksyon niyo. Ngayong hawak ko ng bagay na pumipigil sa akin paghihigante. Oras na para wasakin ko ito. Sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi ko na nagawang pigilan pa si Lira nang malakas niyang ibinalibag sa lupa ang bote. Nabasag yun at kumalat sa lupa ang abo ng puso ni Dumalakaw. Nang umiip ang hangin, ay nilipad yun sa kung saan. Isang nakakatakot na ngiti ang pinakawalan ni Lira. Tila binalot siya ng dilim at nang nawala na ang dilim na yon, ay hindi na isang magandang babae ang nakatayo sa aking harapan, kundi isang nakakatakot na aswang na may kahindik-hindik na anyo. Matatalas ang mga pangil, ganun rin na mga kuko, at puno ng balahibo ang buong katawan. Napaatras ako. Doon na tuluyang pumasok sa utak ko na tama talaga ang aking lolo Nestor. Hindi lang basta kasabwat ng mga aswang si Lira.
kundi anak pa siya ni Dumalakaw. Labis akong nasaktan nang malaman ko na pinaglaruan at niloko lamang ako ni Lyra. Pero hindi ako dapat lamunin ang damdamin ko na yon. Kailangan ko nang umalis dun bago pa niya ako patayin. Patuloy ako sa pag-atras. Habang papalapit ng papalapit sa akin ang aswang. Dahil wala ng proteksyon ng aming baryo mula sa mga aswang, ay nagawa na ni Lyra na makapasok. Nakakatawa ka, Manolo. Sa itsura mo ngayon, ay sigurado ko na hindi ka makapaniwala na ang babaeng tinitibok ng puso mo ay isa palang aswang. Napakadali mo kasing ginlangin. Uto-uto ka. Pasensya ka na. Kailangan lang talaga kitang gamitin para ba sa katuparan ko ang aking paghiganti sa lolo mo. At sisimulan ko yon sa pagpatay sa'yo. Biglang sumugod sa akin ang aswang na si Lyra. Tatakbo sana ako, pero sa hindi inaasahang pangyayari ay natalisod ako sa isang bato. Nawalan ako ng balanse at napaupo ako sa lupa. Malakas akong napasigaw nang malapit na sa akin ang aswang. Akmang susunggaban na sana niya ako, pero biglang iniharang ni Lolo Nestor ang sarili niya. Mabilis niyang tinaga ang aswang at tinamaan ng talim ng kanyang itak ang pisngi ng aswang. Tumalon papalayo ang aswang para umiwas at galit na galit siyang tumingin kay Lolo Nestor. Hayop kang impakta ka! Narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo. At ito sasabihin ko sa'yo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panlilinlang sa aking apo. At hindi rin kita mapapatawad sa pagpatay mo sa tatay ko. Papatayin ko muna kayo ng apo mo. At pagkatapos, ay saka ko uubusin ng lahat ng tao sa baryong ito na pinoprotektahan mo. Sa isang kisap mata, ay nawala ang aswang sa aming harapan. Luminga kami, pero hindi namin siya nakita. Nagpalinga-linga pa kami uli sa paligid, pero wala talaga ni isang bakas ng aswang. Agad akong tumayo at inihanda ko ang aking sarili sa pakikipaglaban. Kahit wala akong gamit na sandata, hanggang sa narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Lolo Nestor. Nagulantang ako nang nakita ko na nakadapa na si Lolo Nestor sa lupa. Duguan ang kanyang likod at nasa tabi niya ang aswang. Tinapakan ng aswang ang sugat ni Lolo Nestor sa likod at napasigaw siya ng dahil sa labis na sakit. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng tatay ko bago niyo siya patayin. Ngayon, ipaparamdam ko rin sa'yo. Nagtama ang mga mata namin ni Lolo. Kahit walang salitang lumabas sa bibig niya, ay alam ko na kagad ang ibig niyang sabihin. Malakas niyang ibinato sa akin ang matalas niyang itak at nang nasalo ko yun, ay ibinato ko yun papunta sa aswang hanggang sa tumusok sa dibdib ng aswang ang itak, direkta sa kanyang puso. Gulat na gulat ang aswang sa ginawa ko na yon. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon para makabawi. Mabilis akong tumakbo palapit sa aswang at hinugot ko ang itak sa kanyang katawan. Tatagain ko sana siya, ngunit nawala siya sa aking harapan. Naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Mabilis akong humarap at sakto napasugod sa akin
ang aswang. Buong puwersa kong tinaga ang gilid ng kanyang leeg. Nag-iwan yon ng napakalalim na sugat hanggang sa bumulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang sugat. Nawalan ng balanse ang aswang hanggang sa natumba siya. Lumapit ako sa kanya at nang sasaksakin ko sana siya uli, ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging sinira siya. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Lira? Manolo, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Mahal na mahal kita, Manolo. Lira? Mahal na mahal din kita, Lira. Talaga, mahal mo rin ako. Nagpapatawa ka ba? E di ikaw naman ang nalinlang ko. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa mga sinasabi mong lintik ka? Hindi ba't sabi mo kanina ay napakadali lang akong linlangin? Pwes, sa pagkakataon na to, patutunayan ko na hindi mo na ako maluloko. Hungang! Walang pagdadalawang isip na itinara ko ang itak sa tapat ng puso ni Lira. Malakas siyang sumigaw at muli siyang bumalik sa pagiging aswang. Hinugot ko ang itak at hindi pa ako nakontento at muli ko yung ipinagdiinan sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso, at pinaikot yun hanggang sa tumagos sa kanyang likuran. Maya-maya pa, hindi na gumagalaw ang aswang na si Lira at tuluyan ng huminto ang kanyang paghinga. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwala na ganun ang mangyayari sa unang pakikipaglaban ko sa aswang at sa babae pa na minsan kong inibig at nagustuhan. Matapos kong makasiguro na patay na ang aswang, ay saka ko nilapitan ang aking lolo Nestor. Lolo Nestor, tapos na po. Wala na. Napatay ko na po ang aswang. Alam nyo, nagamit ko po ang lahat ng tinuro nyo sa akin. Maraming salamat po, Lo. Patawarin niyo po ako kung naging pabaya po ako. Patawad po. Kasi po nang dahil sa akin, nawalan po ng proteksyon ng ating baryo. Pwede ba, Manolo? Mamaya ka na magdrama dyan. Sige na, dalhin mo na muna ako sa ospital, dahuhok ang bata ka, para magamot na to sugat ko sa likod. Baka mamaya ikamatay ko pa ito. Ay, oo nga pala. Sorry po, Lo. Sandali. Huwag po kayong aalis dyan. Tatawag po ako ng tulong. Paano kung aalis dito? Di na nga halos ako makahiga. Bilisan mo na! At kakaltukan na kitang bata ka! Sakto na dumating naman si Berto. Nang nakita niya ang kalagayan ni Lolo Nestor, ay agad siyang humingi ng tulong. Maya-maya pa ay isang tricycle ang dumating at yun ang aming ginamit upang dalhin si Lolo Nestor sa ospital. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na rin sa wakas si Lolo sa ospital. Labis ang pagsisisi ko dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit nawala ang proteksyon ng aming baryo laban sa mga aswang. Kung nakinig lang sana ako sa sinabi ng lolo ko at hindi ko siya sinuway at hindi ko sana ipinaalam kay Lira ang tungkol sa sekreto na yon, ay hindi mangyayari ang bagay na to. Kaya nang dahil doon, ay nangako ko sa sarili ko na gagamitin ko ang lahat ng itinuro ni Lolo sa akin upang proteksyonan ang aming baryo. Dumating ang mga gabi na may mga aswang na sumubok at umatake, ngunit isa-isa ko silang hinarap at pinaslang. Hanggang sa dumating ang panahong wala ng aswang
ang nagtangkang sumalakay sa aming lugar. Masakit pa rin sa akin ang ginawang panlilinlang ni Lyra, pero wala akong pinagsisisihan nang paslangin ko siya. Dahil kung hindi ko ginawa yon, ay mas marami pang inosenteng buhay ang mawawala. Doon ko natutunan na ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na at maraming tao ang napakagaling magpanggap. Hindi lahat ng mukhang mahina ay biktima, at hindi lahat ng nagpapakita ng malasakit ay may mabuting hangarin. Mula noon, mas pinili kong unahin ang tungkulin kesa damdamin, dahil alam kong yun lang ang paraan para manatiling ligtas ang mga taong mahalaga sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, at sana marami po kayong natutunang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mahalagang pakinggan at sundin ang mga bilin at utos ng mas nakatatanda, sapagkat kadalasan ay nagmumula ito sa karanasan, karunungan at malasakit. Gayon din ang anumang ipinagkatiwala sa atin, maging bagay man o lihim, ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang sagradong tiwala na dapat ingatan, pahalagahan at igalang. Hindi tayo maaaring basta-basta magtiwala sa sinuman, sapagkat hindi natin batid ang tunay na layunin ng bawat tao. Ang inaakala nating kaibigan ay maaari palang maging sanhi ng ating pagbagsak. Ang isang sikreto ay nilikha bilang sikreto, at bagamat may panahong ito'y mabubunyag, ang lihim na ipinagkatiwala sa atin ay dapat manatiling buo bilang paggalang at katapatan sa taong nagtiwala, sapagkat ang pag-iingat sa tiwala ng iba ay salamin ng ating pagkatao, at dito nasusukat ang tunay na dangal at integridad ng isang tao. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 13, Talata 13, ang humahamak sa utos ay mapapahamak, ngunit ang gumagalang sa utos ay gagantimpalaan. Sabi rin sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 13, ang mapanirampuri ay naglalantad ng dihim, ngunit ang mapagkakatiwalaang tao ay marunong mag-ingat ng bagay. Itinuturo ng mga talatang ito na ang pagsunod sa tamang bilin at pag-iingat sa tiwala at lihim ng iba ay parehong mahalagang bahagi ng mabuting pagkatao. Ang paglabag sa utos at ang paglalantad ng lihim ay nagdudulot ng kapahamakan, samantalang ang paggalang, katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan ay humahantong sa pagpapala at paggalang ng kapwa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak. Pagpalain po nawa tayo ng puong may kapal. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair.